ito ay Alright, mamaya sasabihin po namin sa inyo kung sino ang mga ito. Samantala po, just a short recap kung ano po yung mga napagdiskusyonan at lumabas dito sa mga isinagawang interviews ngayong umaga. Pasado alas 9 po, 9:21 nang nag-umpisa itong public interviews. Ngayong umaga ang nagbigay ng opening prayer ay si Clerk of Court Enriqueta Vidal. Sa kanyang pagdarasal po ay humingi siya sa Panginoon ng guidance para sa Pangulong Aquino sa kanyang pagpili para sa susunod na Supreme Court Chief Justice. Matatandaan din po natin na medyo familiar po itong pangalan na ito, no? Attorney Enriqueta Vidal. Siya po yung tumestigo doon sa impeachment trial ng dating punong maestrado Renato Corona. Siya po yung nagdala nitong SALN ng dating Chief Justice. Samantala po, unang ang in-interview ay ang Dean ng College of Law ng University of the East, Dean Amado Valdez. Sa kanya pong opening statement, nagsaad siya ng kanyang mga proposals para kung paano mai-improve itong justice system, itong Korte Suprema, kung sakasakaling siya ang mapili ng Pangulo na maupo bilang punong maestrado. Ang sinabi nga niya na isa sa mga pinakamalaking problema ng hudikatura ay itong clogged dockets. Ito pong mabagal na pag-usad ng mga kaso at sa kanyang proposal, ang sinabi niya ay computerization ng docketing system. Ito pong pagsasagawa ng electronic pleadings, camera recording ng hearings. Siya rin po ay for transparency at sinasabi niya po kung siya ay magiging Chief Justice ay underscore daw niya o bibigyang halaga itong meaning ng accountability. Sinabi rin niya yung empowerment of judges. Samantala kasama po natin ngayon ang tagapagsalita ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Trixie Angeles. Kanina nasagot mo yung mga tanong ko tungkol sa court fees. Ngayon naman sinabi ni Dean Valdez, no, he is for the empowerment of judges. Kulang ba sa power o kulang ba sa yun nga, no, sa power itong mga judges? But sa tingin mo sinasabi niya na kailangang i-empower itong mga judges? I'm sure he's speaking of the RTC judges. Yes, but hindi malinaw kasi yung konteksto ng pagkasabi niya because normally the judge, ang tinatawag namin sa judge hari ng courtroom kasi may power siya na mag-cite in contempt ng kahit na sino man na nakaupo dun sa loob ng korte niya. So, I assume na meron siyang pinapahiwatig na administrative matter. So, I'm assuming also na baka kailangan pa rin ng mga ibang judge ng konting discretion ukol sa pag-fine, for example, ng mga abogadong nalilate sa courtroom or matters relating to decorum doon sa loob ng korte niya. At halos sa lahat ng kandidato, Attorney Trixie, natatanong itong advantage or disadvantage na pagiging outsider o insider. Sa iyong opinion, ano po ba yung mga advantages and disadvantages? Unang-una, pagiging outsider, ano ang advantages and disadvantages? Well, pag tagalabas ka, iba yung perspective mo kagad. Lalong-lalo na kung ang manggagaling sa labas ay yung punong mahistrado ng Korte Suprema, maaari niyang maintain yung kanyang independence at yung kanyang pagkakaibang isip dun sa mga ibang miyembro ng Korte Suprema. Kapag nagtagal ka kasi sa isang organization, maging Korte Suprema man yan o ibang institusyon, may nai-imbibe ka na certain thinking at nasasanay ka sa isang paraan ng pagkakagawa ng proseso. So in this case, malaki yung advantage ng tagalabas kasi para siyang bagong hangin na pumapasok sa isang institusyon, bagong pananaw at posibleng bagong mga ideya na kung dati, kung matagal ka na sa Korte Suprema, mag-hesitate ka na i-impose o i-implement. Okay, balikan lang natin itong issue tungkol sa court fees. Yes. Are you for yung sa pagpapababa ng mga court fees? Kasi yun ang isa sa mga proposal ni Dean Amado Valdez. Bilang isang practicing lawyer, ramdam na ramdam talaga yung pagtaas noon ng court fees. Although naiintindihan namin kung saan ito napupunta at wala kaming pagduda dun kung saan man siya nagagastos, ang masakit talaga ay dun sa bulsa ng litigant mismo. So, for example, in cases like estafa o kaya BP22, ang biktima ang nagbabayad ng docket fee para ma-file niya yung kaso. So, nanakawan ka na or naistapa ka na,
magbabayad ka pa ng Oo. docket fee, magbabayad ka ng abogado, tapos bago ka makapasok sa korte. So, medyo mararamdaman talaga ng litigan. So, in this case, pag pera yung involved, masyadong masakit talaga para sa litigan. So, nararamdaman din namin yun. So, in many cases, pag mababa yung amount, hindi na namin ini-encourage yung mga nagka-file ng kaso na mag-file ka kasi minsan lugi talaga. Saan nga ba napupunta itong mga court fees? Well, ito ay judiciary fund, no? So, marami yan. Pero merong, for example, certain percentage pumupunta yan sa research fund ng UP Law Center. Tapos, ang iba ay pumupunta sa Supreme Court for other supplementary activities, including but not limited to yung mga benepisyo ng mga court employees din. So, wala namang question kung saan nagpupunta. At alam namin, kulang talaga ang budget para sa judiciary. Pero kung nanggagaling din sa litigant, nararamdaman din namin yung sakit. Kanina rin medyo nagkainitan itong si Justice Peralta at si Dean Valdez patungkol dito sa naging statement ni Dean Valdez na sabi niya gagamitin daw niya yung moralidad as a guide in making decisions if nominated as Chief Justice sa isang, although hindi ka pa naman nagiging judge, no? Pero sa tingin mo po, bilang isang litigator at meron na rin po kayong mahabang experience sa mga court proceedings, ano ba dapat ang ginagamit ng isang judge sa kanyang pagdedesisyon? Points of law ba o yung kanyang sense of morality? Pag nakakarinig kasi kami ng word na morality, may automatic reaction yan kung abogado ka. Kaninong morality ang gagamitin natin? Kasi para maging fair, alam natin ang mga standards ng morality nag-iiba na sa bawat individual. So kung may maririnig kang individual na magsasabing morality ang gagamitin kong standard, tatanungin namin syempre, teka, kanino yung sa'yo? Or kanino sa buong Korte Suprema? O dun sa ordinaryo na tao. So, magsiset ka pa ng standard. So, para And sa it's amin, subjective, automatic. ano po? Yes, automatic. May question doon. Pangalawa, sa anong kinoconsider ng judge? Ang requirement ng batas ay ang batas lang at ang batas lang ang pwedeng gawing consideration. So, once kunwari na-discover na natin, eto yung facts, ano yung batas na mag-a-apply? Pero meron din kami, sa law school, tinuturo din sa amin na ang nagiging basehan ng ibang mga desisyon ng mga huwes ay experience nila. So, bahagi yun, dahil tao pa rin ang mga judge, tao pa rin ang mga mahistrado. So, nasasama din sa kanilang experience. Kunwari, alam nila, matagal ka ng judge, alam niya na kahit paano, babalik at babalik. Kunwari, may dumating sa'yo sa harap mo, cellphone snatching, 4 years ang i-impose mo, 4.5 years na i-impose mo penalty. Alam mo mababa yun. At alam mo, after 4.5 years, malamang makikita mo uli sa korte yung mga yan. Yung maliliit na crimes, gambling, minsan nakakailang beses. Naririnig ko minsan yung mga judge, oh, ikaw na naman. So, base sa experience nila, minsan magre-react sila. Mag-impose na ba ako ng mas mabigat na penalty dito para magtanda? So, alam natin on large scales at base sa kahit iba-iba yung mga kaso, nagiging bahagi ng pagdidesisyon ng mga huwes ang kanilang eksperyensya. Ngayon, pag sinama mo pa yung moralidad dyan, medyo nagiging mas komplikado na. Mahirap nang i-predict ngayon kung anong magiging outcome ng kaso mo. Whereas kung batas lang talaga at batas lang consistently ang ginagamit, then predictable yung outcome. In all likelihood, mas mababa pa yung mga kaso, number of cases, kasi sa umpisa pa lang, masasabi ng abogado, teka, matatalo tayo dito kasi hindi base sa batas to. So, Attorney Trixie, 2 beses niyo po sinabi, bahagi ng pagdidesisyon ng huwes ay ang kanyang eksperyensya. Yes. So, sa tingin niyo po, mas may edge itong mga nominees na meron ng experience being a judge? Ay, opo. In most cases, kasi kahit naman sa Constitution, nauuna na 15 years experience on the bench. Tapos, or. 'Di ba, yung relevant experience or practice of law. Yun lang ang problema is, ang definition ng practice of law, medyo malawak Dun sa kaso, for example, ng COMELEC Commissioner noon na si Christian Monsod, ang requirement noon ay practice of law, pero hindi siya naging litigator. So, dinefine nila yung practice of law as actually being a lawyer for that period of time. So, ngayon, kung lawyer ka, tapos hindi ka naman nag-litigate, humihinga ka lang for 15 years, magka-qualify ka.
Pero I think dun sa assessment ng JBC, magka-count talaga, mabigat talaga ang experience sa bench. Kasi pagdating mo dun sa Korte Suprema, kung sanay ka nang nakakulong ka sa isang kwarto at gumagawa ng desisyon at nagre-research, then magiging madali para sa kanila yung nasa loob na sila ng Korte Suprema. So do you think that Justice Carpio's experience matters a lot? At least for the JBC members. Mabigat talaga ang experience ni Justice Carpio. Na, kung napansin natin, very differential ang trato sa kanya sa JBC, particularly si Justice Peralta, na marami siyang anekdota, marami siyang mga experience na malinaw na na-share nilang dalawa ni Justice Carpio. So, yes, mabigat yung relevant experience si Justice Carpio. 11 years in the Supreme Court. Tapos before that, litigator pa siya. So in that case, there's no question na yung relevant experience niya, mas mataas ang puntos niya. Going back to the interview of Dean Valdez, isa sa mga pinagtalunan din nila ni Justice Peralta, itong pagsabi ni Justice Peralta na humility is part of judicial temperament. Sa inyong opinion po, Attorney Trixie, mahalaga nga po ba, kunwari, lalo-lalo na sa posisyon ng isang punong mahistrado, na siya ay humble? Or hindi po ba mababawasan naman ang kanyang otoridad, ang kanyang power kung siya ay masyado namang magpakumbaba? Ang power to decide cases ay isang offshoot yan ng power ng mga kings. Nung may mga hari pa noon, dinivide yung mga powers nila, yung power to legislate, yung power to decide on judicial matters, at saka yung power to execute, yung ruling majesty, kumbaga. So in some jurisdictions, yung ibang mga countries, ang tawag nga nila dun sa mga mahistrado ng Korte Suprema ay Your Majesty. So meron talagang mataas na pagtingin dapat sa isang mahistrado ng Korte Suprema. And in most cases, nagiging bahagi din ng behavior nila ang mag-act na as though na mataas talaga sila, above sila. Dahil ang ine-exercise nilang poder, ang power nila, ay beyond that of the ordinary human being. Binibigay ng taong bayan sa kanila yung power to decide over life and death, and property and liberty. So, importante ba? Ang tingin ko, oo. Kasi kailangan din naiintindihan ng isang mahistrado o ng isang huwes kung ano yung nararamdaman ng mga taong ginagawa nila ng desisyon, kung paano naapektuhan ang mga buhay nila. Kasi para sa judge, minsan kung nakakulong ka lang sa isang kwarto at wala kang experience sa buhay, wala kang inherent humility, you can tend to become cruel. Posibleng masyado ka ng hindi na makatao. So part ng pagiging makatao ang humility. So tingin ko, bahagi siya, pero hindi siya as important as yung batas mismo. Okay. Just a quick recap of the interview naman kay Justice Antonio Carpio. Ilang beses siyang natanong po mga kaibigan tungkol dito sa impeachment trial at ang kanyang association dito. Bagamat hindi po siya directly naging involved dito, ay ayon nga po kay Congressman Tupa, siya ay nag-benefit dahil siya ang nahalal bilang acting Chief Justice, at sinabi niya na ginagawa lang po niya ang kanyang trabaho. Isa po sa mga prioridad ng ni Carpio ay solusyonan itong number one problem nga rin ng clogged dockets dito sa ating hudikatura. Ang sinabi niya, itong pag-encourage ng mediation at pagsisiguro na 10% lamang ng kasong i-file ay ang itatrial. In-underscore din niya ang kahalagahan ng isang pre-trial at sinabi niya na both parties should be required to submit memoranda of facts and law, and he also wants to discourage motions and petitions that will delay proceedings. If he were in former Chief Justice Renato Corona's shoes, sabi niya, kung ganun daw napasipika itong nilalaman ng SALN, siya daw po, ayon sa kanya, ay nag-resign sana. Sinabi niya na para mabigyan din ng access ang ating mga kababayan na mahihirap sa hustisya, ay meron daw po siyang mga programang inilatag bilang acting Chief Justice, at dininay din niya na walang Old Boys Club sa loob ng Korte Suprema. Bagamat, Attorney Trixie, tayo naman ay hindi kasi privy sa ano nangyayari talaga kung gumagawa sila ng desisyon. Pero ikaw, within the profession, do you think this really exists?
Which one? The Old Boys Club. I think that the perception exists. Kung totoo Okay. man ito o We hindi. wouldn't know for sure. Hindi, wala kaming personal knowledge. Okay. He also several times underscored the importance of mediation and Yes. how it would speed up the Yes. rendering of judgment in cases. Paki-explain po sa atin kung gaano kahalaga ito. Ang mediation o kaya arbitration procedures, non-judicial means yan. And usually ini-encourage dyan yung pag-settle ng kaso kahit hindi na nauukol dun sa batas. Kung Okay. ano na lang mapagkasunduan nila. So, So, malaking in layman's nawawalang terms oras. po, So, mag-usap na lang, Yes. magharapan at magkasundo. opo. So, Ah. malaki yung mababa yung costs nun kasi wala nang abogado doon eh. So, in all cases, Yes. ini-encourage po ba ang mediation Yes. ngayon pong practice? Required na siya in all cases na isubmit or pagka may isang partido na willing to submit yung matter to arbitration, talagang isususpend muna ang trial at panandalian, magko-conduct ng arbitration proceedings. Kung magkasundo na sila doon, tapos na yung kaso, dismissed na. Okay, how about pre-trial? Na-mention din Yes. po ito ni Justice Carpio. Paano po mapapabilis ng pre-trial ang takbo ng isang kaso? Sa pre-trial kasi nire-require na parehong partidong maglabas na ng lahat ng ebidensya, ilista na lahat ng mga witnesses para ma-define na yung issue. Pagka nagawa na kasi yun, ang ililitigate na lang yung mga identified issues dito. At wala ng mga surprise witnesses at saka wala ng mga delays na dahil naghahanap pa ang isang partido ng kanyang witness. So, maaga pa lang nakikita na rin ng judge. Minsan, pag nakita na ng judge yung evidence on both sides at yung mga dalawang partido ay nag-agree sa isang issue, posibleng wala ng trial eh. Pwedeng judgment on the pleadings o magkaano na sila kung ano yung maliit na lang na issue na kailangan pang ilitigate. As a last question, Attorney Trixie, meron pong perception kay Justice Carpio na siya po ay, well, yung traditional no, na Supreme Court Justice, hindi talaga nagpapa-interview, hindi nakikita, seryoso, hindi masyadong nagsasalita. This perception, do you think, will this work for or against him? Baka hindi na nga, baka it will not work for him. Kasi nga, ang bagong catchword ngayon ay transparency. So gusto rin nakikita ng taong bayan kung sino ang ang punong mahistrado nila o kung sino ang mga mahistrado nila ng Korte Suprema. It doesn't mean na kailangan mag-socialize sila. It doesn't mean na kailangan mamolitika sila. Pero importante para sa taong bayan na kahit paano kilala nila kung sino itong mga to na naggagawa ng desisyon sa buhay nila. So, it might not work. Although malaking bagay itong interviews na ito na idala si Justice Carpio out into open and bihira nga siya marinig. So, this is the first time I've actually seen him na nagsalita sa harap ng publiko. So, malaking bagay ito. Nakita na siya finally. Attorney Trixie Angeles, spokesperson of the IBP, maraming salamat po once again sa pagtulong sa amin, sa pag-intindi sa mga nangyari ngayong umaga dito po sa public interviews ng Judicial and Bar Council. Mamaya po, alas 2:15 ng hapon ay magpapatuloy ang ikalawang bahagi ng JBC Public Interviews para sa araw na ito. Mamaya po ang nakaschedule for interview ay si Justice Teresita Leonardo de Castro at Cesar Villanueva, ang chairman ng Governance Commission for GOCCs. Kaya antabayanan po natin yan. At bahagi rin po ng ating programa mamaya o ang mag-a-anchor po ng ating coverage ay si Attorney JJ Atienza and si Gio Tingson. Antabayanan niyo po pa rin ang The Next Chief Justice. Muli ako po si Cathy San Gabriel. Maraming salamat at magandang hapon.